sa pangalang Gina. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Ganon din sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Sa totoo lang po, nagdadalawang isip ako noon kung paano ko ibabahagi sa ibang tao ang pangit na karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan at nagkaroon ng malaking epekto sa akin hanggang sa paglaki ko. Itago na lang niyo ako sa pangalang Gina. Nasa edad 35 na ako ngayon, pero sariwa pa rin ang lahat sa akin. Sa Malolos kami nakatira noon. Nagsimula ang lahat noong 9 na taong gulang pa lang ako, taong 1998. Madalas akong sunduin ng pinsan kong lalaki na matanda sa akin ng 6 na taon, si Kuya Roy. Binibigyan siya ng pambaon ng inay ko kapalit ng pagsundo niya sa akin dahil may trabaho ang mga magulang ko noon. Tendera sa bigasan si inay habang mangingisda si itay at magdamag na nasa laot para manghuli. Naaalala kong madalas na malikot ang mga kamay ni Kuya noon kapag sinusundo niya ako. Madalas niya akong hawakan sa kung saan-saan. Hindi ko alam noong una na masama ayon, pero hindi ako komportable sa ginagawa niya. Hanggang isang araw, muntik na niya akong magawan ng masama. Nagkataong umuwi ng maaga ang inay ko, kaya nahuli niya sa akto ang gustong gawin sa akin ni Kuya Roy. Pinagsisipa ni nanay ang pinsan ko, pero nakatakas siya. Isinumbong siya ni inay sa Tito Henry ko na panganay na kapatid niya at tatay ni Kuya Roy. Bugbog sarado si Kuya Roy nang makauwi sa kanila, pero hanggang doon lang. Narinig kong gustong kasuhan ni inay ang pinsan ko, pero walang mangyayari dahil wala pa siyang hustong gulang at kahiyan lang sa angkan namin ang ginawa niya kapag isinuplong pa sa barangay. Wala akong nagawa kundi ang umiyak lang sa sulok habang paulit-ulit sa isip ko ang pagtatangka sa akin ng pinsan ko. Pinagbawalan lang na lumabas ng bahay si Kuya Roy at hindi pwedeng lumapit sa akin. Yung pinsan kong babae naman ang sumusundo sa akin sa eskwelahan. Hanggang sa tumuntong na nga ako ng 12 taon. Akala ko ay hindi na mauulit ang nangyari noon sa akin. Ngunit nagkamali ako. Naulit iyon sa kamay ng isang kapatid ni Mama na tiyuhin ko rin na si Tito Manny. Lasing siya nung araw ng binyag ng kapatid kong bunso nang sundan niya ako sa likod bahay kung nasaan ang batalan namin. Hindi ko na idedetalye pa ang ginawa niya at pinagawa niya sa akin. Pero hanggang ngayon ay nandidiri ako sa tuwing naaalala ko iyon. Tinakot niya ako na papatayin niya si inay kapag nagsumbong ako, kaya nanahimik ako. Naulit pa iyon ng ilang beses hanggang isang araw. Tuluyan na nga sa katuparan ng tiyuhin kong iyon ang kanyang balak. 15 taong gulang ako nang maganap ang kasuklam-suklam na pangyayaring iyon sa aking buhay. At ang masakit, hindi lang ang tiyuhin ko ang gumawa noon. Maging si Kuya Roy ay nakahanap ng pagkakataon para gawhan ako ng kabuhungan. Diring-diri ako sa aking sarili. Galit na galit ako sa mga lalaki noon at wala na akong tiwala sa kanila. Hindi ko nasabi sa mga magulang ko ang ginawa nila sa akin dahil natatakot ako sa banta nila na papatayin nila ang buong pamilya ko oras na magsumbong ako. Itinikom ko ang aking bibig at sinarili ang mga pinagdaraanan ko sa kamay ng mga kamag-anak ko. Binabasted ko ang mga nagtatangkang lumigaw sa akin sa eskwelahan namin at nakakaramdam ako ng pandidiri sa tuwing may didikit na lalaki. Natatakot din ako agad at nanginginig kapag may lalaking lumalapit sa akin.
Madalas ay mga babae ang katabi ko sa klase. Kapag nagkakataon na lalaki ang katabi kong kaklase, ay hindi ko maituon ang isip sa pag-aaral dahil sa kaba. Madalas din akong magtago sa bahay kapag may handaan at inuman sa compound ng angkan namin para hindi ako makita ng mga buhong kong kamag-anak. Inakala ni na inay na mahiyain lang ako kaya hindi ako nakikihalubilo sa mga kamag-anak namin sa compound. Naulit pa ng ilang beses ang kasamaan ng tiyuhin ko na kahit anong tago na gawin ko sa kanya, nakakahanap siya ng pagkakataon para gawin ang gusto niya. Nagtrabaho ako sa pabrika nang tumuntong ako sa edad na 18 para makapag-ipon at makaalis ng compound na iyon. Pakiramdam ko kasi ay masisiraan ako ng ulo sa lugar na iyon. May nanligaw naman sa akin noon sa pabrika, si Noel. Mabait naman siya at palakaibigan. Maganda ang pinapakita niya sa akin. Madalas akong hatiran ng merienda at hinahatid sa sakayan. Nag-aalangan naman ako at may takot pa rin na nararamdaman sa mga lalaki, ay tinanggap ko ang panunuyo niya sa akin dahil sa maayos na pagkikiharap niya at respeto na hindi ko nakita sa ibang lalaki. Naging matyaga siya sa panunuyo sa akin. Nakahanda ko na siyang sagutin sana kung sakaling makapasa siya sa huling bagay na dapat niyang malaman tungkol sa akin. Ang pangit na nakaraan ko sa kamay ni na Tito. Ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng ginawa nila sa akin. Ang buong akala ko ay matatanggap niya ako, pero mali ako. Iniwasan na niya ako ng mga sumunod na araw. Itinigil na niya ang panunuyo sa akin at hindi na rin ako gaanong kinakausap. Hindi ko naman siya masisisi. Sino ba naman ang tatanggap sa tulad ko? Wala. Isang suntok sa buwan ang umasang may lalaking mamahalin ako sa kabila ng mga nangyari sa akin. Ang ipinagpapasalamat ko ay hindi niya ipinagkalat ang tungkol sa pinagtapat ko sa kanya. Nanatili siyang tikom ang bibig. Hindi na rin ako nag-abala pa na kausapin siya dahil ayokong ipilit ang aking sarili sa taong ayaw sa akin. Baka nandidiri din siya sa kanyang nalaman kaya hindi na niya pinursige ang panliligaw sa akin. May muling nanligaw sa akin sa pabrika, yung repacker namin, si Ted. Guwapo siya at masipag. Mabait din siya sa lahat at magaling makisama. Noong una ay maginoo siya. Hindi nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Pero nang minsang tinanggap ko ang alok niya na manood kami ng sine, ay doon ko nalaman ang totoong ugali niya. Nanonood kami ng pelikulang pangpamilya nang maramdaman ko ang kamay niya na humawak sa kamay ko. Napalunok ako at kinabahan nang bigla niya akong kabigin sa kahinalikan sa mga labi. Doon na ako nakaramdam ng parang binuhusan ng malamig na tubig. Natauhan ako, nangatog, saka ko automatic kong itinulak ng malakas si Ted. Iniwan ko siya sa sinihan at nagtatakbo ako palabas. Hindi ko kayang makipagmabutihan sa lalaki. Nararamdaman ko ang takot at kaba habang paulit-ulit na naiisip ang mga ginawa nila sa akin. Umuwi akong nanlalambot. Hindi ko alam kung paano mawawala ang ganoong pakiramdam kapag may lalaking humahawak sa akin. Hindi na ako kinibo ni Ted kinabukasan, pero ayos lang iyon sa akin. Walang patutunguhan ang magiging relasyon namin kung sakaling sagutin ko siya, kaya hinayaan ko na. Hindi na ako muling tumanggap pa ng manliligaw pagkatapos ng nangyaring iyon sa amin ni Ted. Makalipas ang 1 taon ng pamamasukan at pag-iipon ng kaunting pera, nagpaalam ako sa mga magulang ko na luluwas ako ng Maynila para mangamuhan doon.
Ayaw nilang pumayag noong una, pero mapilit ako. Ako ang nasunod sa gusto ko. Tumakas ako para makalayo sa lugar na iyon. Kahit kabado ako sa pupuntahan kong lugar at hindi pa alam kung saan ako tutuloy, ay ayos lang sa akin. Mas gusto ko makipagsapalaran sa malayo kesa nakakulong sa bahay habang takot na maulit muli ang ginawa ni Kuya Roy at Tito Manny. Nakapasok akong katulong sa mag-asawang walang anak. Pareho silang nasa 40s na ang edad, sina Ma'am Tina at Sir Paul. Maayos ang pakikitungo nila sa akin noong una, lalo na si Sir Paul. Hindi sila mahigpit at hindi naninigaw. Magaan din ang trabaho dahil dalawa kaming kasambahay nila. Noong una, akala ko ay maswerte na ako na sila ang naging amo ko. Pero kalaunan, naramdaman ko ang kakaibang tingin sa akin ng amo kong lalaki. Hanggang isang araw ay pinagtangkaan niyang pasukin ako sa banyo nang minsang day off ng kasama kong katulong at wala rin ang asawa niya. Nanlaban ako. Nasipang amo kong lalaki, saka ako tumakbo papasok ng kwarto. Lumayas ako ng madaling araw. Nag-iwan ng ako ng sulat para sa amo kong babae at sa kasamahan kong katulong para ipaalam ang dahilan ng paglayas ko. Mabait si Ma'am Tina, kaya gusto kong malaman niya kung anong klaseng lalaki ang asawa niya. Nagpalaboy-laboy ako hanggang sa nakarating ako simbahan sa Quiapo. Doon muna ako nagpalipas habang wala pa akong nahanap na tirahan at bagong trabaho. Kakaunti na lang ang natira sa sinahod ko kaya kailangan kong tipirin. Halos mawalan na ako ng pag-asa dahil paubos na ang ipon ko. Mabuti na lang nangangailangan ng tindera sa isang karinderya malapit sa simbahan kaya nag-apply ako at nakapagsimula agad sa trabaho. Nakasilip ako ng bagong pag-asa na makaahon sa kahirapang kinasasadlakan ko. Stay in ako doon kaya nakalibre rin ako ng tirahan. Mailap pa rin ako sa mga lalaki at nakakaramdam ng panginginig kapag malapit sila sa akin. Pero nagagawa ko na kahit papaano ang mapaglabanan ang matinding takot. Kailangan ko ring makiharap at magsilbi ng mga lalaking kumakain sa karinderya kung ayaw kong mawalan ng trabaho. Ayaw ko nga lang magpaligaw dahil wala na akong tiwala sa mga lalaki kaya hindi ko pinapansin ang mga papuri sa akin ng ibang kumakain doon. Siguro nga, kaya ako lapitin ng mga lalaki ay dahil sa itsura ko. Bata pa lang ako ay madalas na akong masabihan na maganda ako. May pagkamistisahin ako dahil anak ng Amerikanong sundalo si Itay sa kanyang ina. Ang lola ko na isang mananayaw sa Olongapo noon pero hindi niya nakilala pa ang tatay niya. May mga sumubok manligaw sa akin pero hindi ko sila hinaharap. Iniirapan ko lang o kaya ay tinatawanan dahil wala akong balak makipagrelasyon. Pangarap kong makatapos ng pag-aaral at ipagpapatuloy ko iyon. Doon ko nakilala si Armand. Isa siyang pulis na 6 na taon ang tanda sa akin. Iba siya sa mga nagpapahaging ng paghanga sa akin. Parati niyang sinasabi na isumbong ko sa kanya kapag may sumasalbahe sa akin. Siya raw ang bahala. Madalas din niya akong hatiran ng merienda o kaya pasalubong kapag galing siya sa probinsya nila. Nararamdaman kong mabuti siyang tao at totoo ang pinapakita sa akin. Pero hindi pa rin naaalis sa isip ko ang pangit na nakaraan ko at kawalan ng tiwala sa mga lalaki. Ang tingin ko nga sa kanila ay mga halimaw na naghihintay ng pagkakataon para makasilo ng bagong biktima. Kalaunan ay nagtapat si Armand ng intensyon niya sa akin. Una pa lang,
na nakita niya ako, minahal niya na ako. May bahagi ng puso ko ang gustong maniwala sa kanya, pero mas nanaig ang takot ko at kawalan ng tiwala sa mga lalaki. Ilang ulit ko siyang binasted at sinabing kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ngunit hindi siya tumigil sa panunuyo sa akin. Sinabi niya na patutunayan niya ang katapatan ng pag-ibig niya at malinis na intensyon niya sa akin. Araw-araw siyang dumaraan sa karinderya para abutan ako ng iba't ibang bulaklak. Merong binili sa Danghua o kaya ay pinitas lang kung saan, na mas kinatutuwa ko ng palihim dahil sa effort niya. Napapatawa niya rin ako sa mga corning jokes niya. Bumibigay na ang pader na nakaharang sa puso ko at gusto kong subukang magtiwala ulit. Di nagtagal ay napasagot din ako ni Armand. Sinubukan ko kung magkakaroon ako ng pagkakataong sumaya at mahalin sa kabila ng pangit kong nakaraan. Ipinagtapat ko sa kanya ang mga nangyari sa akin sa probinsya at tanggap niya ang lahat ng iyon. Naramdaman ko na totoo ang mga pinapakita niya sa akin sa tuwing aayain niya akong mag-date kami. Kumakain kami sa labas at nanonood ng sine. Naroon ang paggalang niya sa akin kahit na nasa madilim kaming lugar. Hindi siya lumalagpas sa hangganan ng paghalik sa pisngi at pag-akbay sa akin. Noon ko lang naramdaman na ligtas ako sa piling ng isang lalaki. Isang araw, inalok niya ako na magsama na kami sa iisang bubong at magpapakasal kapag marami na siyang ipon. Uunahin daw muna niyang makapagtapos ako ng kolehiyo para matupad ang mga pangarap ko. Pumayag ako dahil nakita kong tapat at totoo ang hangarin niya sa akin. Itinira niya ako sa bahay nila kasama ang mga magulang niya sa Tondo. Tanggap nila ako kahit hindi pa kami kasal. Binihisan niya ako, pinag-aral, binigyan ng tahimik na buhay. Pinatignan niya rin ako sa isang espesyalista para sa trauma ko sa mga nangyari sa akin. Naging mahaba ang gamutan pero matyaga si Armand sa akin. Sinasamahan niya ako sa bawat check-up ko. Hindi siya napapagod na alalayan ako at suportahan sa lahat ng gagawin ko. Wala na akong mahihiling pa noon. Sino ang mag-aakala na ang isang tulad kong may madilim na nakaraan, naglayas, naging katulong, naging palaboy, ay magkakaroon ng liwanag ang buhay. Nabago ang pananaw ko sa mga kalalakihan. Naisip ko na meron pa palang lalaking katulad ni Arman. 4 na taon kaming nagsama at malapit na akong magtapos ng pag-aaral. Sinabi niya na magpapakasal kami pagkatapos ng graduation ko. Sabik na akong umakyat ng entablado para makamit ko na rin ang pinakaaasam kong maging asawa ng lalaking pinakamamahal ko. Pero dumating ang malaking dagok sa buhay ko. Nagkaroon ng kaguluhan sa lugar namin at umawat si Armand. Nadamay siya sa kaguluhan at napuruhan. Nabaril siya at agad niya iyong ikinamatay. Gumuho ang mundo ko dahil maagang kinuha sa akin ang lalaking nagbigay sa akin ng pag-asa sa buhay. Hindi ko matanggap na wala na siya. Nagluksa ako. Hindi umakyat sa stage sa araw ng graduation ko. Nagmukmok sa bahay habang umiiyak. Hindi ko alam kung paano magsisimulang muli nang wala si Armand. Doon ko nalaman na magdadalawang buwan na akong buntis. Mas tumindi ang hinagpis na aking naramdaman ng mga oras na iyon. Hindi man lang niya nalaman na buntis ako. Lalaking walang ama ang aming anak. Pero nagkaroon ako ng lakas para ipagpatuloy ang buhay. Ipinangako ko na papalakihin ko ng maayos ang bunga ng pagmamahalan namin ni Armand. Hindi ako pinabayaan ng mga magulang niya.
Pinaramdam nilang anak ang turing nila sa akin at minahal ang apo nila kahit hindi pa lumalabas. May natanggap na malaking halaga mula sa serbisyo si Armand at sa insurance niya. Binigyan ako ng mga magulang niya ng parte mula roon para sa anak namin. Tinulungan nila ako hanggang sa makapanganak ako. Lalaki ang naging anak namin at isinunod ko sa pangalan ni Armand. Ipinangako ko sa aking sarili na ibubuhos ko ang lahat ng atensyon ko sa aming anak at hindi na ako mag-aasawa pa. Nakapasok ako sa isang manufacturing company at nagkaroon ng magandang posisyon. Kapag naiisip ko ang pinagmulan ko at ang narating ko, ay hindi ko mapigilang bumulong sa hangin ng pasasalamat kay Armand. Mahal ko pa rin siya kahit wala na siya sa piling namin. Nakaipon ako sa loob ng ilang taong pagtatrabaho. Nagagawa kong makapagpadala sa mga magulang ko ng pera para ipang tostos sa kanila ng mga kapatid ko. Pero hindi pa rin ako nakakauwi doon dahil naroon pa rin ang trauma ko sa masamang nangyari sa akin noon. Hindi ko pa rin kayang harapin ang tiyuhin ko at ang pinsan kong sumalbahay sa akin. Nasa edad 5 taon na si June nang kausapin ako ng mga magulang ni Armand na subukan kong umuwi sa amin para makita ng mga magulang ko ang apo nila. Nagdadalawang isip ako kaya pinagpapaliban ko ang pag-uwi namin. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa inay ko. Patay na raw si Kuya Roy. Nadamay sa kaguluhan ng mga manginginom sa lugar namin at nasaksak. Si Tito Manny naman ay inatake sa puso kaya paralisado na ang kalahati ng katawan at nakatali sa wheelchair. Doon ko naisipang kumuha ng 2 linggong leave sa trabaho ko at umuwi sa amin para makapagbakasyon at maipakita ang anak namin ni Armand. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko nang makita ang unang apo nila. Hindi ako sumilip sa lamay ng pinsan ko o kahit makipaglibing man lang. Hindi ako magdarasal para sa kaluluwa ng lalaking sumalbahay sa akin. Pero pinuntahan ko si Tio Manny sa bahay nila para makita kung gaano siya kamiserable at para sumbatan. Mag-isa lang siya noon sa bahay nang pumasok ako. Kakaibang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi pagkakita sa akin, kaya matinding pagkasuklam ang naramdaman ko. Bumalik ang lahat ng kabuktutang ginawa niya sa akin. Sinabihan ko siyang kinarma siya dahil sa kasamaan niya. Inisa-isa ko ang ginawa niya sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili kong ilabas ang lahat ng galit na naipon sa puso ko. Malakas ang loob ko dahil alam ko na hindi na siya malaking banta sa kaligtasan ng pamilya ko. Ngunit hindi ko akalain na narinig iyon ni Itay na naroon pala noong mga sandaling iyon. Galit na galit siya. Kinwelyohan si Tito Manny sa kabinigyan ng malakas na sabak sa muka. Inawat ko si Itay at sinabihan na hayaan na ang tulad niyang malapit nang mawala sa mundo at ayoko ng skandalo. Nakiusap ako kay Itay na huwag nang makakarating pa sa iba dahil kahihiyan ko iyon. Alam kong nagtimpi si Itay. Humingi rin siya ng tawad sa akin dahil hindi niya ako naprotektahan ng mga panahong kailangan ko siya. Pinilit kong maging masaya ang bakasyon namin ng anak ko. Namasyal kami sa magagandang pasyalan at paliguan sa Malolos. Doon ko sa resort muling nakita ang isa sa mga manliligaw ko noong high school ako, si Louie. Nagkamustahan kami at nagkwentuhan ng mga nangyari sa amin. Nagkasundo sila ng anak ko sa unang pagkikita pa lang. Sa amin siya nakipagbanding sa pool kaysa sa mga kasama niya sa outing. Ang bilis ng mga pangyayari. Habang nag-aasikaso ako ng mga gamit namin kinagabihan para umuwi, ay nagsabi si Louie
na manliligaw siyang muli sa akin. Nag-aalangan ako dahil isa akong dalagang ina. Iniisip ko na baka gusto niya lang akong isahan. Kahit nagdadalawang isip ako, ay binigay ko ang number ko sa kanya. Alam kong hindi rin kami magiging posible dahil sa Maynila kami nakatira. Masyadong malayo para manligaw siya. Natapos ang bakasyon namin ng 2 linggo. Hindi ko akalain na siseryosohin niya ang panliligaw. Noong una ay text-text at tawag lang ang ginagawa niya para makamusta ako. Kalaunan ay lumuwas na siya sa Maynila para umakyat ng ligaw sa bahay 1 beses sa 1 linggo. Nahihiya ako sa mga magulang ni Armand dahil may naniligaw sa akin at ang lakas ng loob na doon ako dalawin sa bahay nila. Sinabi nila na matagal naman nang patay ang anak nila at kailangan kong harapin ang sarili kong kaligayahan, kaya pahayag sila na muli akong magpaligaw. Napakabuti at napakamaunawain ang mga magulang ni Armand, kaya hindi ako nagtataka na lumaki rin siyang mabuting tao. Hindi nagsawa si Louie sa panliligaw sa akin hanggang sa nalaman ko na nagpalipat siya ng branch ng bangko sa Maynila para mas malapit siya sa akin. Natouch ako sa ginawa niya. Hatid sundo niya ako sa trabaho. Dinadalaw sa bahay kapag wala siyang pasok at mabait siya sa anak ko. Ipinapasyal niya kaming mag-ina sa mall at sa theme park. Nahulog na rin ang loob ko sa kanya, kaya nagpasya akong dalawin ang puntod ni Armand para humingi ng basbas sa kanya, kahit alam ko na imposible. Nakiusap akong makipagkita siya sa akin o magparamdam man lang para malaman kung papayag ba siya na tanggapin ko si Louie sa buhay namin ni June. Kinagabihan, napaginipan ko nga si Armand. Nakangiti siya sa akin. Maaliwalas ang mukha niya habang kumakaway na parang nagpapaalam, saka lumakad palayo sa akin. Bumuhos ang luha sa aking mga mata pagkagising ko. Dama kong iyon ang naging sagot niya sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Binabantayan pa rin niya kami ng anak niya kahit na nasa kabilang buhay na siya. Nagdesisyon akong tanggapin si Louie. Magsisimula ako ng bagong buhay, pero hinding-hindi ko makakalimutan si Armand kahit kailan at mananatili siya sa isang bahagi ng puso ko. Sinagot ko si Louie nang sumunod na pagdalaw niya sa bahay. Bakas ang saya sa mukha niya. Napasigaw pa ng yes, saka sumuntok sa hangin sa katuwaan. Niyakap niya ako at nangakong mamahalin niya kami ng anak ko. Susubukan kong maniwala ulit na meron pa ring forever sa kabila ng mga nangyari sa akin. Hindi ako nabigo, misuna ko. Pinatunayan ni Louie na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Nagsimula kaming bumuo ng mga plano namin para sa pamilyang pinapangarap namin. Kumuha siya ng hulugang kondo na malapit sa bahay ng mga magulang ni Armand para kahit may sarili na kaming pamilya, ay makadalaw pa rin ang 2 matanda sa apo nila. Nagsasabi rin siya ng mga plano niya kapag kasal na kami. Pag-aaralin niya sa pribadong paaralan si June. Nakakatuwang marinig ang magaganda niyang plano para sa aming mag-ina. May isa lang na kinakatakot ko, kung tatanggapin pa rin niya ba ako sa oras na malaman niya ang mga nangyari sa akin noon. Nagdadalawang isip ako kung ipagtatapat ko ba sa kanya o hindi na lang dahil takot akong iwanan niya ako. Pero ayokong maglihim sa kanya. Kailangan niyang malaman ang pangit kong nakaraan. Kumuha ako ng tiyempo para ipagtapat sa kanya ang lahat. Abot-abot ang kaba ko habang hinihintay ang reaksyon niya sa kwento ko. At doon ko nalaman na seryoso siya sa akin. Sinabi niya
na hindi ko kasalanan ang mga ginawa sa akin ng pinsan at tiyuhin ko at biktima lang ako. Nakaraan na raw iyon at naparusahan na sila ng langit. Napakaswerte ko, Miss Sunako, dahil sa ikalawang pagkakataon ay nakahanap ako ng lalaking tapat ang pagmamahal sa akin at hindi ako hinusgahan. Nagpropose siya sa akin at naganap ang simpleng kasalan. Hindi na ako umasam ng magarbo dahil mas mahalaga sa akin ang makasama ko sa buhay, ang lalaking tanggap ako at ang anak ko. Ibinenta ng mga magulang ko ang bahay at lupa sa Malolos para makalipat sila malapit sa kondo namin ni Louie. Ayaw na rin nila sa compound na iyon, lalo na at nalaman na rin ni Inay ang ginawa sa akin ng kapatid at pamangkin niya. Ilang buwan lang din ang lumipas pagkatapos nilang tumira sa townhouse ay nabalitaan naming patay na rin si Tito Manny. Pangatlong atake na niya sa puso at hindi na kinaya pa ang pangatlong surgery nito. Naubos ang perang naipon ng mga anak niya sa pagpapagamot sa kanya pero hindi pa rin siya nakaligtas. Ang sabi ni Inay, karma iyon ng kapatid niya dahil sa ginawa sa akin. Lumipas ang maraming taon, magkasama pa rin kaming dalawa ni Louie at biniyayaan ng dalawa pang anak, isang babae at isang lalaki. Hindi nagbago ang trato niya sa anak namin ni Armand. Pantay ang pagmamahal na pinakita niya sa mga anak namin, kaya tatay na rin ang tawag sa kanya ni June. Kahit hindi naging maganda ang nakaraan ko, ay naging maayos naman ang kinabukasan ko. Hindi ko hinayaan na masira ako ng tuluyan dahil sa madilim na bahagi ng buhay ko. Itinuturing ko iyon na isang bangungot pero hindi ako nagpalamon sa kadiliman. Nagpatuloy akong lumaban para mabuhay. Nagpapasalamat ako sa mga nagmahal sa akin at sumuporta para malagpasan ang lahat ng dagok ko sa buhay. Alam ko, masaya na si Armand sa kabilang buhay habang pinagmamasdan niya kami ng anak niya na nasa maayos ng kalagayan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya.